Isang basura ka lang sa buhay ko, Alina. Ang mga salitang iyon ay parang laso na tumatagos sa puso ni Alina habang pinapanood ang lalaking mahal niya na may hinahawakang ibang kamay. Sa gitna ng rangya, siya ay itinapon at tinapakan ng dangal. Ngunit sa dilim ng pagtataksil, isang makapangyarihang kamay ang humawak sa kanya. Asawa ko siya. Isang kasinungalingan para sa paghihiganti o simula ng isang masakit na katotohanan? Sino ang dapat pagkatiwalaan sa mundong puno ng mapagkunwari? Hindi mo ba naintindihan, Alina? You were just a convenience. Isang pansamantalang unan habang wala pa ang tunay kong reyna. Commoner ka lang at ngayong nakuha ko na ang posisyong gusto ko, hindi ko na kailangan ng isang tulad mong hamak na receptionist. Ang mga salitang iyon ni Marco ay tumagos sa puso ni Alina na parang isang malamig na balaraw. Bawat titik ay may dalang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang diwa. Nakatayo siya sa labas ng pintuan ng opisina, ang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na hawak ang isang baunang plastic. Sa loob niyon ay ang espesyal na beef caldereta na 3 oras niyang niluto kahit galing siya sa magdamag na shift sa hotel. Hindi siya kumain ng tanghalian, tiniis ang gutom. Maipagluto lang ang lalaking inakala niyang magiging katuwang niya habang buhay. Ngunit ang bango ng sarsa na dati ay simbolo ng kanyang pagmamahal, ngayon ay tila amoy ng isang nabubulok na pangarap. Nanigas ang kanyang mga binti, ang lamig ng aircon sa hallway ng Grand Villarreal Hotel ay tila nanunuot sa kanyang mga buto, ngunit wala itong binatbat sa kalamigang nararamdaman niya mula sa boses ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng lahat. Sa loob ng silid, narinig niya ang mapanuyang tawa ni Doña Isadora, ang babaeng kinatatakutan ng lahat sa hotel. I told you, Marco. Ang mga tulad niya ay madaling paikutin. Isang ngiti mo lang, ibibigay na ang lahat ng impormasyong kailangan natin. Now that the merger is done, itapon mo na ang basurang iyan bago pa tayo mabaho. Pumagsak ang baunang hawak ni Alina. Hindi ito lumikha ng malakas na tunog sa makapal na karpeta, ngunit ang pagkalat ng pulang sarsa sa sahig ay tila simbolo ng kanyang duguang puso. Ang takip ay tumalsik sa malayo, inilalantad ang pagkaing buong pagmamahal niyang inihanda, na ngayon ay tinatapak-tapakan na lamang ng malupit na katotohanan. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Iniluwan nito si Marco, maayos ang suot na suit, guwapo. Ngunit ang mga mata ay wala ng bakas ng init na dati niyang ipinapakita kay Alina. Sa tabi niya ay isang magandang babae na nakasuot ng mamahaling alahas, ang tunay na fiancé na tinutukoy nila. Tiningnan lamang ni Marco ang nagkalat na pagkain sa sahig. Pagkatapos ay itinuon ang paningin sa namumutlang mukha ni Alina. Walang pagsisisi, walang awa. Clean that mess, Alina. Pagkatapos pumunta ka sa HR. You're fired. Hindi namin kailangan ng empleyadong hindi marunong maghiwalay ng personal na buhay sa trabaho. Napahawak si Alina sa pader, ang kanyang paningin ay nagdidilim. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo, ni hindi siya makasigaw o makaiyak. Ang sakit ay masyadong malalim para sa luha. Sa bawat tibok ng kanyang puso, tila may isang karayom na nabaon ng mas malalim, nag-iiwan ng sugat na alam niyang hindi kailanman maghihilom. Paano naging ganito kabilis ang pagbagsak ng kanyang mundo? Ang lalaking nangako sa kanya ng kasal, ilang gabi lang ang nakalilipas. Ngayon ay tinitingnan siya na parang isang mantsa sa kanyang makinis na sapatos. Nagpatuloy sa paglalakad si Marco, kasama ang kanyang bagong babae. Iniwan si Alina na nakatayo sa gitna ng hallway, mag-isa
wasak, at tinititigan ng mga kapwa-empleyado na nagsisimulang magbulungan. Ang bawat bulong ay tila isang sampal, bawat tingin ay parang tuka ng ibon na unti-unting nilalapa ang natitira niyang dangal. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang katanungan ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Ito na ba talaga ang katapusan ng isang pusong nagmahal ng tapat? Ang maiwan na lamang na duguan at walang kalaban-laban sa paanan ng mga taong itinuring siyang basura? Ngunit bago pa man tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang malay, isang anino ang huminto sa kanyang harapan. Isang presensya na nagdala ng biglang katahimikan sa buong paligid. Hindi ito si Marco. Ang bango ng lalaking ito ay hindi amoy ng pagtataksil, kundi amoy ng kapangyarihan at isang misteryong hindi pa nabubunyag. Naramdaman ni Alina ang isang mainit na palad na humawak sa kanyang siko. Pinipigilan siyang tuluyang bumagsak sa sahig. Sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin, nakita niya ang matatalas at malalamig na mata ni Dante Villarreal na nakatingin sa kanya. Tumayo ka. Ang boses nito ay mahina, ngunit may awtoridad na nagpatahimik maging sa mga bulungan sa paligid. Ang isang reyna ay hindi lumuluha sa harap ng mga taong walang halaga. Nanlaki ang mga mata ni Marco na nakatayo hindi kalayuan. Maging si Doña Isadora, nakakalabas lang ng opisina, ay napatigil. Ang lahat ay tila hindi makapaniwala sa nakikita. Hinarap ni Dante ang lahat. Ang kanyang bisig ay protektadong nakapulupot sa nangangatog na balikat ni Alina. Mula ngayon, sino mang titingin ng masama sa babaeng ito ay tinitingnan ng masama ang mga Villarreal. Alina Mercado is not just an employee, she is my fiancé. Ang katahimikan sa hallway ay naging bingi. Ang hininga ni Alina ay tila tumigil. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang bagong unos ang tila nagsisimulang mabuo. Isang kasinungalingang maaring magligtas sa kanya o tuluyang sumira sa kung anong natitira sa kanyang pagkatao. Bakit siya tutulungan ng isang taong tulad ni Dante Villarreal? At anong kapalit ang hihingin nito mula sa isang babaeng wala nang maibibigay kundi ang kanyang pira-pirasong puso? Ang bawat pintig ng puso ni Alina ay tila martilyo na bumabayo sa kanyang dibdib. Pilit niyang inaaninaw kung totoo ba ang mga salitang binitawan ng lalaking nakatayo sa kanyang tabi. Si Dante Villarreal, ang kinikilalang pinakamataas na pinuno ng kumpanya, isang taong maski ang kanyang anino ay iginagalang ng lahat, ay nag-aangkin sa kanya bilang isang mapapangasawa. Binasag ni Marco ang nakapapasong katahimikan. Ang boses nito ay nanginginig sa halong pagkalito at hindi maikubling galit. Sir Dante, nagbibiro po ba kayo? Siya? Ang babaeng iyan ay isang hamak na hindi na natapos ni Marco ang kanyang sasabihin nang putulin siya ng matalim na tingin ni Dante. Ang mga mata ng nakatatandang Villarreal ay tila mga punyal na nakatarak sa pagkatao ni Marco. Are you questioning my choices, Marco? O baka mas gusto mong kwestiyunin ko ang kredibilidad mo bilang bagong manager ng hotel na ito? Baka nakakalimutan mo kung sino ang nagpapasweldo sa iyo. Namutla si Marco. Napakuyom ang mga kamao, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Umabante si Doña Isadora, ang pekeng ngiti ay nakapaskil sa kanyang mukha habang sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. Dante, hiho, baka naman nadadala ka lang ng awa. Alam mo naman ang mga empleyadong tulad niya, gagawin ng lahat, makakapit lang sa patalim. Ang tanging patalim na nakikita ko rito
ay ang mga taong ginagamit ang kanilang posisyon para mang-apak ng mga walang laban. Malamig na tugon ni Dante. Hinigpitan niya ang hawak sa siko ni Alina, isang tahimik na utos na sumabay ito sa kanyang paghakbang. We are leaving. At kapag nalaman kong may isang salitang lumabas laban kay Alina pagkatapos ng araw na ito, sisiguraduhin kong bukas ay wala na kayong babalikan na trabaho. Iginiya ni Dante si Alina palayo sa nag-uumpukan at gulat na mga empleyado. Habang naglalakad sila sa mahabang pasilyo, naramdaman ni Alina ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Gusto niyang magsalita, gusto niyang bawiin ang kanyang braso, ngunit ang init ng palad ni Dante ay tila ang tanging angkla na pumipigil sa kanya upang hindi tuluyang anurin ng kahihiyan. Paglabas nila sa marangyang pintuan ng hotel, agad na binuksan ng driver ang pinto ng isang itim na sasakyan. Pumasok sila sa loob at nang sumara ito, tila naputol ang koneksyon nila sa magulong mundo sa labas. Ang amoy ng mamahaling balat ng upuan at ang malamig na hangin mula sa aircon ay nagpabalik sa wisyo ni Alina. Bumitaw si Dante at itinuon ang paningin sa labas ng bintana. Ang kanyang mukha ay bumalik sa pagiging blanko at walang emosyon. Walang bakas ng lalaking nagtanggol sa kanya kanina. Bakit niyo ginawa yon, sir? Basag ni Alina sa katahimikan. Ang boses ay garalgal pa rin dahil sa pilit na pinipigilang pag-iyak. Wala akong kinalaman sa inyo. Hindi niyo ako kailangang kaawaan. Nilingon siya ni Dante. Ang mga mata nito ay walang halong awa, kundi isang purong kalkulasyon. Hindi kita kinakaawaan, Alina. I don't do charity work inside my hotel. I did that because I need something from you, and you clearly need something from me. Kumunot ang noo ni Alina, pilit na inuunawa ang sitwasyon. Wala akong maibibigay sa inyo. Tinanggalan na ako ng trabaho at dangal ng mga taong pinagkatiwalaan ko. At iyon ang dahilan kung bakit perpekto ka para sa posisyong ito. Tugon ni Dante, ang boses ay tila isang negosyanteng inilatag ang kanyang huling baraha. My stepmother, Isadora, is trying to arrange a marriage for me to solidify her power in the board. Kailangan ko ng isang harang, isang babaeng magiging asawa ko sa papel upang matigil ang mga plano niya. Magpanggap kang asawa ko, Alina. In return, I will protect you. Hindi ka mawawalan ng trabaho, maipapagamot mo ang kapatid mong si Nathan, at higit sa lahat, ibibigay ko sa iyo ang hustisyang ipinagkait sa iyo ni Marco. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Alina. Narinig niya ang pangalan ng kanyang kapatid na may kapansanan. Paano nalaman ni Dante ang tungkol kay Nathan? Ang lalaking ito ay nakahanda na sa lahat. Ito ay isang bitag, isang kasunduan na maaaring mas mapanganib pa kaysa sa panloloko ni Marco. Ngunit nang maalala niya ang mukha ni Marco habang tinatapakan ang kanyang inihandang pagkain at ang pagmamakaawa ni Nathan sa bawat gabing dumaraing ito sa sakit, alam niyang wala siyang pagpipilian. Nakatingin si Alina sa sarili niyang mga kamay na kanina ay nanginginig sa takot. Ngunit ngayon ay unti-unting kumukuyom dahil sa isang bagong determinasyon. Isang kasunduan sa dilim para maligtas ang mga taong mahal niya. Sa kabilang banda, pabalik sa loob ng hotel, nakatayo si Marco sa harap ng malaking bintana, pinapanood ang papalayo at naglalahong itim na sasakyan ni Dante. Ang kanyang panga ay matigas at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko.
Ang selos at galit ay tila asidong sumusunog sa kanyang dibdib. Wala siyang pakialam kay Alina kanina. Ngunit ang makita itong kinukuha ng lalaking laging nasa itaas niya ay isang insultong hindi niya mapapalampas. Walang sino man ang maaring umagaw sa bagay na minsan nang naging kanya. At susumpa siya sa lahat ng santo na sisirain niya ang kasunduang ito, kahit na mga hulugan pa itong kailangan niyang durugin ng tuluyan ang babaeng minsan niyang minahal. Ang nagtataasang pader ng mansyon ng mga Villarreal ay tila isang dambuhalang hawla na yari sa bato at ginto. Hawak ng mahigpit ni Alina ang luma niyang bag na canvas, ang tanging gamit na naglalaman ng kanyang kakaunting damit at pira-pirasong dignidad. Bawat hakbang niya papasok sa malawak na bulwagan ay sinasalubong ng katahimikang nakabibingi at nakapanliliit. Ang sahig na marmol ay napakakinis, sumasalamin sa kanyang pagod na mukha at sa lumang sapatos na may manipis ng suwelas. Mula sa itaas ng malawak at kurbadang hagdan, dahan-dahang bumaba si Doña Isadora. Ang mamahaling sutlang bata de banyo nito ay pilit na sumasayad sa bawat baitang, ang bawat galaw ay puno ng pagmamataas at pag-uuyam. Tiningnan ng matanda ang luma at kupas na bag ni Alina na parang isang basurang dinala ng hangin papasok sa kanyang malinis na palasyo. Walang kahit anong pahiwatig ng pagtanggap sa mga mata nito. Huwag kang mag-ilusyon na nabibilang ka rito, Alina. Malamig at matalim na panimula ni Isadora, ang boses nito ay umaalingaw-ngaw sa malaking espasyo ng bahay. Ang dumi ay mananatiling dumi, kahit anong balot mo pa rito ng mamahaling tela. You think Dante brought you here because you are special? Ginamit ka lang niya para inisin ako at para isalba ang pangalan niya mula sa eskandalong ginawa mo. Naramdaman ni Alina ang panginginig ng kanyang mga binti, ngunit pilit niyang pinatigas ang kanyang tindig. Kinagat niya ang ibabang labi hanggang sa malalasahan niya ang sariling dugo. Ang mga salitang iyon ay parang mga nakakapasong uling na ibinabato sa kanyang pagkatao. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit alam niyang hindi siya mananalo sa isang laban kung saan ang kalaban ay ang mismong may-ari ng entablado. Tila dinala ng malamig na hangin ang kanyang isipan pabalik sa maliit at tagpi-tagping bahay nila sa gilid ng Riles. Naramdaman niyang muli ang maliliit at nanginginig na kamay ni Nathan na kumakapa sa kanyang pisngi. Ang kanyang nakababatang kapatid na bulag ay walang ibang inaasahan kundi siya. Naalala niya ang pamumutla nito sa tuwing inaatake ng lagnat at ang mga reseta ng doktor na hindi niya mabili dahil sa kakapusan. Ang tinig ni Nathan ang nagbibigay ng lakas sa kanyang mga lantang ugat. Para kay Nathan, para sa operasyon ng mga mata nito na ipinangako ni Dante, titiisin niya ang pagtapak sa kanyang pagkatao. Handa siyang lumuhod at tanggapin ang lahat ng latigo ng pang-aalusta, mabuhay lamang ang kanyang kapatid. Nabalik lamang ang diwa ni Alina nang maramdaman niya ang nakapapasong presensya ni Isadora na nakatayo na sa mismong harapan niya. Ang amoy ng matapang at mamahaling pabango nito ay tila sumasakal sa kanyang paghinga, pumapalit sa pamilyar na amoy ng alikabok at ulam mula sa kanilang eskinita. Tinitigan siya ni Isadora mula ulo hanggang paa, ang mga labi ay nakangiwi sa pandidiri. Inilapit ng matanda ang kanyang mukha sa tainga ni Alina at doon ay bumitaw ng isang bulong na tila sumpa mula sa impyerno. Maaring pumasok ka rito ng buo at buhay, pero tandaan mo ito, Ija. Dito sa bahay na ito,
Ang mga pangarap ng mga hamak na tulad mo ay kinakain ng buhay. Ang bawat pagtama ng pilak na kubyertos sa mamahaling porselana ay tila nagdaragdag ng bigat sa hangin na bumabalot sa mahabang hapagkainan ng mga Villarreal. Tahimik na nakayuko si Alina, pinipilit lulunin ang masarap na pagkain na sa kanyang panlasa ay tila naging buhangin. Sa kabilang dulo ng mesa, ang matatalim na sulyap ni Doña Isadora ay hindi lumilihis sa kanya, habang si Marco naman ay nakaupo sa tabi ng matanda. May nakapaskil na mapanuyang ngiti sa mga labi na tila naghihintay ng kanyang pagkakamali. So, Alina, panimula ni Isadora, ang boses ay matamis ngunit puno ng kamandag. Balita ko ay sa gilid ng Riles kayo nakatira ng kapatid mo? Siguro ay naninibago ka sa lasa ng totoong pagkain. Huwag kang mag-alala. Pwede kitang pabalutan ng mga tira-tira mamaya para naman makatikim ang pamilya mo ng grasya bago kayo umalis dito. Napatigil si Alina sa paghiwa ng karne. Ang pamamahiya ay tila isang malamig na kamay na sumakal sa kanyang lalamunan. Bago pa man siya makasagot o makayuko sa hiya, isang mainit na palad ang pumapatong sa kanyang nanginginig na kamay na nakahawak sa tinidor. Napatingin siya kay Dante na nakaupo sa kanyang tabi. Ang mukha nito ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nagbabaga sa tahimik na galit ng balingan nito ang ina-inahan. "She doesn't need your leftovers, Isadora." Malamig na tugon ni Dante. Ang boses ay mababa ngunit sapat para patigilin ang sinuman. Bilang mapapangasawa ko, kahit buong restaurant pa ng hotel ang hingin niya, ibibigay ko. At mas magiging maganda siguro ang gabi natin kung aayusin mo ang tono ng pananalita mo sa babaeng magdadala ng apelyido ko. Nawala ang ngiti ni Marco. Si Isadora naman ay biglang natigilan at napabaling na lamang sa kanyang baso ng alak. Hindi inaasahan ang direktang pagdepensa ni Dante sa isang hamak na empleyado. Sa gitna ng tensyon, naramdaman ni Alina ang mabilis na pagkabog ng kanyang dibdib. Pilit niyang inalis ang kanyang atensyon sa nag-iinit niyang pisngi at uminom ng tubig. Ngunit sa kanyang pagmamadali ay naiwan ang isang maliit na patak sa gilid ng kanyang labi. Laking gulat niya nang hindi bawiin ni Dante ang kamay nito mula sa mesa. Sa halip, dahan-dahang itinaas ng lalaki ang kanyang daliri, kumuha ng puting serbilyeta at napakanipis na dumampi sa gilid ng labi ni Alina upang pahirin ang basa doon. Ang oras ay tila huminto. Ang hawak ni Dante ay napakalambot, kabaligtaran ng kanyang matapang na reputasyon at malalamig na salita kanina. Tiningnan siya ni Dante sa mga mata, isang tahimik na sulyap na nagpapahiwatig na ligtas siya sa presensya nito. May kung anong mainit na kuryente ang gumapang mula sa pisngi ni Alina patungo sa kanyang tiyan. Gusto niyang paniwalaan na ang pag-aalagang ito ay totoo. Ngunit agad niyang ipinaalala sa sarili na ito ay isang palabas lamang upang inisin si Isadora. Isang kasunduan, walang higit pa roon. Nang matapos ang tila walang hanggang hapunan, naiwan si Alina sa malawak na silid na ibinigay sa kanila ni Dante. Bagamat iisang kwarto, may malaking espasyo sa pagitan ng kama ni Dante at ng maliit na sofa bed na pinili niyang tulugan. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit sa isang sulok, hindi sinasadyang nahulog ang kanyang suklay at gumulong papunta sa ilalim ng mabigat na oak desk ng lalaki. Yumuko siya upang kapain ang suklay sa dilim ng ilalim ng mesa. Sa kanyang pag-apuhap, nahawakan niya ang isang matigas at makapal na papel na nakadikit sa mismong ilalim ng kahoy na tabla gamit ang isang tape. Hinila niya ito ng dahan-dahan.
Isa itong itim na sobre na puno ng alikabok. Tila matagal nang nakatago roon na, para bang sadyang inilihim sa buong mundo. Kumunot ang noo ni Alina. Nang ibalik niya ang kanyang sarili sa liwanag ng lampara, tinitigan niya ang harap ng sobre. Walang selyo ng kumpanya, ngunit may isang pangalan na nakasulat gamit ang pamilyar na tinta ng isang lumang makinilya: Arturo Mercado. Nanlamig ang buong katawan ni Alina. Iyon ang pangalan ng kanyang ama. Ang amang matagal nang pumanaw na inakusahan ng pagnanakaw sa hotel, maraming taon na ang nakalipas. Bakit may tinatagong sobre si Dante na nakapangalan sa kanyang ama? Isang matinding kaba ang sumakop sa kanyang dibdib, na tila may nagbabadyang unos na sisira sa natitirang tiwala na sinubukan niyang buuin para sa lalaking nagligtas sa kanya kanina. Tinitigan ni Alina ang itim na sobre na tila ba isa itong makamandag na ahas na anumang oras ay handang tumuklaw at kumitil ng kanyang buhay. Ang pangalan ng kanyang ama na matagal nang ibinaon ng lipunan sa hukay ng kahihiyan at panlilibak ay malinaw na nakaukit sa lumang papel. Nagsimulang manlamig ang kanyang mga kamay. Umikot ang kanyang sikmura sa halong kaba at paghihinala. Naglaro sa kanyang isipan ang libu-libong tanong. Bakit nasa pag-iingat ng lalaking nag-alok sa kanya ng proteksyon ang pangalan ng kanyang ama? Isa rin ba itong patibong? Bago pa man siya makabuo ng konklusyon, bumukas ang pinto ng kanilang silid. Pumasok si Dante, bahagyang pagod ang mga mata at kasalukuyang niluluwagan ang kanyang kurbata. Napahinto ang lalaki nang makita ang namumutlang mukha ni Alina at ang pamilyar na itim na sobrang mahigpit nitong hawak. Ang kalmadong ekspresyon ni Dante ay mabilis na napalitan ng seryosong tikas ng panga. Saan mo nakuha yan? Madiin ngunit pinipigilang tanong ni Dante habang unti-unting humahakbang palapit sa kanya. Umatras si Alina, pilit na itinatago ang nanginginig na tuhod. Ang mga luha ng pagdududa ay nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Kaya ba ako ang pinili niyo, Sir Dante? Dahil sa apelyido ko? Isa rin ba itong laro para sa inyo? Isa ba akong pawn sa chessboard ninyo laban kay Isadora gamit ang kasiraan ng pamilya ko? Ang kanyang boses ay pumipiyok, punong-puno ng hinanakit. Matapos siyang lokohin ni Marco, hindi na niya kakayaning malaman na pati ang lalaking nag-alay sa kanya ng kamay kanina ay may tinatago ring patalim sa likod. Tumigil si Dante ilang hakbang mula sa kanya. Tiningnan ng lalaki ang mga mata ni Alina na pununo ng takot at sugat, at sa unang pagkakataon, nakita ni Alina ang paglambot ng pader sa mga mata ng bilyonaryo. Wala itong halong pag-uuyam. Huminga ng malalim si Dante, tila nag-iipon ng lakas upang buksan ang isang sugat mula sa nakaraan. Hindi ko nilalaro ang buhay mo, Alina, at lalong hindi ko gagamitin ang ama mo para sa pansarili kong laban. Panimula ni Dante, ang boses nito ay naging mahinahon at puno ng sinseridad. Ang ama mo, si Arturo Mercado, ang kaisa-isang tapat na accountant sa buong kumpanya namin noong bata pa ako. Nang magsimulang mawala ang malalaking pondo ng hotel, siya ang unang nakapansin. He was about to expose the truth to my father. Pero naunahan siya. Nanlaki ang mga mata ni Alina. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila naubos. Pinakinggan niya ang bawat salita ni Dante nang may pinipigilang hininga. Si Isadora ang nagnakaw ng pondo para bayaran ang mga utang ng kanyang pamilya noon, patuloy ni Dante. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal na nitong kinikimkim.
Binayaran niya ang ilang tao upang ilagay ang mga pekeng ebidensya sa desk ng ama mo. Pinagbintangan nila si Arturo, tinanggalan ng lisensya, at sinira ang pangalan hanggang sa mamatay siya sa atake sa puso dala ng matinding stress at kahihiyan. I kept that envelope because it contains the only copy of your father's original ledger. Ito ang magpapatunay na inosente siya. Bumagsak ang mga balikat ni Alina. Ang itim na sobre ay dahan-dahang dumausdos mula sa kanyang mga kamay pababa sa sahig. Tinakpan niya ang kanyang bibig habang ang sunod-sunod na luha ay malayang pumatak sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang ama, ang lalaking nagturo sa kanya kung paano maging tapat sa kabila ng kahirapan, ay namatay na dalisay ang puso. Namatay itong inosente, habang ang babaeng nagwasak sa kanilang pamilya ay nagpapakasa sa sayaman at kapangyarihan sa mismong bahay na ito. Isang hakbang ang ginawa ni Dante upang makalapit ng tuluyan kay Alina. Hindi niya ito niyakap, ngunit nanatili siya sa tabi nito, isang matibay na haligi na handang saluhin ang bigat ng pagdadalamhati ng dalaga. Hindi ko sinabi sa iyo agad dahil alam kong masasaktan ka. Pero pangako ko sa iyo, Alina, hindi lang ang kapatid mo ang ililigtas ko. Magkasama nating ibabalik ang dangal ng ama mo at pababagsakin natin si Isadora. Sa gitna ng pag-iyak ni Alina, isang matibay na koneksyon ang nabuo sa pagitan nilang dalawa. Hindi na ito simpleng kasunduan sa papel, kundi isang sumpaan ng dalawang taong pinagkaitan ng katarungan. Puno ng pasasalamat na tumingala si Alina kay Dante, handa na sanang magbitiw ng salita ng pagtitiwala nang biglang mabasag ang katahimikan ng gabi. Mula sa nakasarang pinto ng pribadong opisina ni Dante sa kabilang dulo ng hallway, malinaw nilang naramdaman ang mabigat na pagyapak sa sahig na kahoy. Sinundan ito ng pilit na paghila at pagbukas ng isang nakakandadong bakal na lalagyan ng mga dokumento. May ibang tao sa loob ng madilim na opisina. Nagkatinginan sina Dante at Alina. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa pinaghalong gulat at babala. Isang anino ang kasalukuyang naghahanap ng mga lihim na maaaring kumitil sa kanilang mga plano at marahil pati na rin sa kanilang mga buhay. Mabilis ngunit maingat na tinungo ni na Dante at Alina ang madilim na pasilyo. Nang marahas na itulak ni Dante ang pinto ng opisina, sinalubong sila ng malamig na hangin na nagmumula sa naiwang bukas na bintana. Ang mga makakapal na kurtina ay marahas na isinasayaw ng hangin mula sa labas. Wala na ang anino, nakatakas na ang salarin, ngunit ang mga nagkalat na papeles sa sahig at ang puwersahang binuksang kahadeyero ay malinaw na patunay ng pandarambong. Napakuyom ang kamao ni Dante habang pilit na sinusuri ang mga nawawalang dokumento sa dilim ng silid. Isang mahalagang kontrata para sa napipintong merger ng hotel ang kinuha. Kinabukasan, ang tahimik na umaga sa mansyon ng mga Villarreal ay walang awang pinunit ng matinis at umaaling-aungaw na boses ni Doña Isadora. Nakatayo ang matanda sa gitna ng malawak na sala, nanginginig sa galit habang iwinawasiwas ang isang kopya ng kontrata na tila sinadyang punitin at buhusan ng kape. Napakawalang hiya mong babae ka. Ang boses ni Isadora ay pumailan lang, puno ng matinding pag-uuyam. Inihagis nito ang mga sirang papel na direktang tumama sa dibdib ni Alina at nagkalat sa makinis na sahig. Pinulot ka na nga ni Dante mula sa lusak, nagawa mo pang isabotahe ang kumpanya. Natagpuan ng katulong ang mga sirang dokumentong ito sa mismong ilalim ng kama mo.
Nanlaki ang mga mata ni Alina. Ang kanyang lalamunan ay tila tinusok ng mga tinik, hindi makapaniwala sa napakabilis at napakatalinong pagkakatanim ng ebidensya laban sa kanya. Wala po akong kinalaman diyan, Doña Isadora, ni hindi ko po alam kung anong itsura ng kontratang iyan. Isang mapait na ngisi ang sumilay sa mga labi ng matanda. Lumapit ito at tinapunan ng tingin si Alina mula ulo hanggang paa, tila sinusuri ang isang nabubulok na bagay. Huwag mo akong daanin sa paawa effect mo, Alina. Kabisado ko ang galawan ng mga patay gutom na tulad mo. Binayaran ka ng kalaban natin sa negosyo para nakawin at sirain ang kontrata, hindi ba? Dahil ang pera ang inyong Diyos. Sanay kayong mangagat ng kamay na nagpapakain sa inyo, makakita lang ng kaunting barya para sa inyong mga pamilyang walang silbi o pinapidintid. Ang pagbanggit sa kanyang pamilya ay tila isang matalim na patalim na humiwa sa natitirang pasensya ni Alina. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagtanggol ang dangal nila, ngunit dumating si Dante, bakas ang matinding pagod at tensyon sa mukha. Dahil sa nangyari, kailangan nitong pumunta kaagad sa opisina upang isalba ang merger bago tuluyang bumagsak ang presyo ng shares ng kumpanya. Bago umalis, binigyan lamang ni Dante si Alina ng isang sulyap, isang tahimik na pangako na aayusin nito ang lahat. At mabilis na naglakad palabas, iniiwan si Alina sa pugad ng mga lobo. Sa pag-alis ni Dante at Isadora, naiwan si Alina sa hardin ng mansyon, pilit na pinapakalma ang sariling paghinga na tila kinakapos sa hangin. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang nakaupo sa isang sementadong upuan, yakap-yakap ang sarili. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang isang pamilyar at nakasusulasok na presensya. Huminto si Marco sa kanyang harapan. Ang mukha nito ay nagpapakita ng pekeng awa na lalong nagpakulo sa dugo ni Alina. Alina, tingnan mo ang ginawa sa iyo ng pagmamatigas mo. Malambing ngunit nakakalasong panimula ni Marco. Dahan-dahan itong lumapit at walang pasabing hinawakan ang magkabilang kamay ni Alina. Pilit na binabawi ni Alina ang kanyang mga kamay, ngunit mas hinigpitan ito ni Marco. Ginamit ka lang ni Dante para pagtakpan ang kapabayaan niya at ngayon, ikaw ang ginagawa nilang pananggalang. Bitawan mo ako, Marco. Madiin ngunit garalgal na utos ni Alina, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ngunit mas inilapit ni Marco ang kanyang mukha, pilit na ibinabalik ang tono ng isang nagmamahal na kasintahan. Alina, alam kong nagkamali ako. Napilitan lang akong sundin si Mama dahil tatanggalan niya ako ng mana. Pero maniwala ka, ikaw pa rin ang mahal ko. Sumama ka na sa akin. Aalis tayo rito. Gagamitin ko ang pera ko para ipa-opera si Nathan. Huwag kang magpaloko kay Dante. Wala siyang ibang alam kundi sarili niya. Nanigas si Alina. Ang mga kasinungalingan ni Marco ay napakatamis pakinggan, isang mahusay na lason na pilit inilalason ang kanyang isipan. Nabigla siya sa kapal ng mukha ng lalaking ito. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang sumumbat at sampalin ito ng buong lakas, ngunit bago pa man mangyari iyon, isang mabigat na yabag ang huminto sa pasukan ng hardin. Napabaling si Alina. Nakatayo roon si Dante, mariing nakahawak sa isang folder na marahil ay binalikan nito. Ang kalmadong mukha ng lalaki ay napalitan ng isang nakapangingilabot na lamig. Ang paningin ni Dante ay nakapako sa mga kamay nilang dalawa ni Marco na magkahawak at sa mukha ni Alina na tila natigilan sa pang-akit ng dating nobyo. Walang lumabas na salita mula sa bibig ni Dante.
Ngunit sa kanyang mga mata, malinaw na nakita ni Alina ang isang malalim at tahimik na pagkadismaya, ang uri ng sakit ng isang taong inakalang nakahanap na ng isang pusong mapagkakatiwalaan upang pagtaksilan lamang muli sa huli. Tinalikuran sila ni Dante at naglakad palayo, dala ang maling akala na tuluyang wawasak sa unti-unti pa lamang nilang nabubuong tiwala. Hindi hinayaan ni Alina na lamunin siya ng takot at maling akala. Buong lakas niyang pinunasan ang mga luhang nagbabanta na namang tumulo at mabilis na tumakbo pasunod kay Dante. Naabutan niya ang lalaki sa loob ng pribado nitong silid-aklatan, nakatalikod at mahigpit ang hawak sa gilid ng malaking bintana habang nakatingin sa malayo. Ang tensyon sa malalapad na balikat nito ay tila isang pader na mahirap tibagin. Huminto si Alina ilang hakbang mula rito, pilit na pinapakalma ang sariling paghinga. Sir Dante, hindi totoo ang inisip ninyo kanina. Panimula niya, ang boses ay nanginginig ngunit may bakas ng matinding paninindigan. Gusto lang akong guluhin ni Marco. Pilit niya akong hinawakan para lasunin ang isip ko laban sa inyo. Huwag niyo pong isiping ipagpapalit ko ang tiwala ninyo sa mga matatamis na kasinungalingan ng lalaking nagwasak sa akin. Dahan-dahang humarap si Dante. Ang malamig na pader sa mga mata nito kanina ay tila gumuho, napalitan ng isang mapait na pagsisisi. Batid ng binata na hinayaan niyang kainin siya ng sarili niyang mga multo. Ang takot na magamit at mapagkanulo ng mga taong pinagkakatiwalaan niya tulad ng ginawa ni Isadora sa kanyang ama. Humakbang si Dante palapit kay Alina. Itinaas nito ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ng dalaga, isang paghawak na napakalambot, tila natatakot na mabasag ang babaeng nasa kanyang harapan. I'm sorry, Alina, mahinang usal ni Dante. Ang boses ay puno ng pait at pag-aalala. Nasimulan ko ng kalimutan kung paano magtiwala. Nang makita ko kayo ni Marco, ang nakaraan ko ang mismong bumulag sa akin. Pero nang makita ko ang tapang sa mga mata mo ngayon, alam kong nagkamali ako. Hinding-hindi na ako magpapalinlang sa mga laro nila. Ang init ng palad ni Dante sa kanyang pisngi ay naghatid ng isang kakaibang kapanatagan sa pagod na puso ni Alina. Wala nang salitang kailangan. Sa tahimik na sandaling iyon, nagkasundo ang dalawang pusong parehong sugatan na maging kanlungan ng isa't isa sa gitna ng unos. Kinahapunan, iginiit ni Dante na samahan si Alina sa pagbisita kay Nathan. Ang mamahaling sasakyan ng bilyonaryo ay maingat na pumarada sa makipot at maalikabok na eskinita malapit sa riles ng tren. Halatang naninibago ang mga kapitbahay sa presensya ng isang tila hari na naglalakad sa kanilang putikang daan, ngunit walang pakialam si Dante. Ang tanging nakikita niya ay ang pag-aalala sa mukha ni Alina habang mabilis itong naglalakad patungo sa isang maliit at tagpi-tagping bahay. Pagpasok nila sa loob, sumalubong sa kanila ang amoy ng lumang kahoy at gamot. Sa isang maliit na higaan sa sulok, nakaupo si Nathan. Ang mga bulag na mata ay nakatingala habang kinakapa ang lumang radyo. Ate, tawag ng bata nang maramdaman ang pagpasok ng mga tao. Ang boses nito ay mahina ngunit puno ng pag-asa. Mabilis na lumuhod si Alina sa harap ng kapatid at mahigpit itong niyakap. Nathan, andito na si ate. Pasensya na kung hindi ako nakauwi kagabi. Nakangiting kinapa ni Nathan ang mukha ni Alina, ngunit bigla itong natigilan nang maramdaman ang presensya ng ibang tao sa silid.
Ibinaba ng bata ang kanyang kamay. Ate, may kasama ka po ba? Amoy mabango, parang hindi taga rito. Dahan-dahang lumapit si Dante at lumuhod din sa alabok na sahig, hindi alintana ang pagdumi ng kanyang mamahaling pantalon. Kinuha niya ang maliit na kamay ni Nathan at marahang pinisil ito. Ako si Dante, isang kaibigan ng ate mo. Nagliwanag ang mukha ng bata. Kayo po ba yung tutulong sa amin? Sabi kasi ni ate, may mabuting tao raw na tutulong para makakita na ulit ako. Nakita ni Dante ang pagkagat ni Alina sa kanyang ibabang labi, pilit na pinipigilan ang pagtulo ng luha sa harap ng kapatid. Ang kabigatan ng responsibilidad ng dalaga ay tila isang malaking krus na mag-isa nitong pinapasan araw-araw. Tiningnan ni Dante si Alina nang may malalim na paghanga at paggalang bago ibinalik ang atensyon kay Nathan. Pangako, Nathan, ibibigay ko sa iyo ang pinakamagaling na doktor. Makikita mo ulit ang ate mo. Malambing na tugon ni Dante. Ang sandaling iyon ay nagulong sa kanilang tatlo sa isang mundo kung saan walang Isadora, walang Marco, at walang kasinungalingan, tanging dalisay na pag-asa lamang. Nang pabalik na sila sa kotse pagsapit ng dilim, isinuot ni Dante ang kanyang makapal na jacket sa nanginginig na balikat ni Alina. Naramdaman ng dalaga ang pagiging ligtas at pinahahalagahan na matagal na niyang hinahanap. Ang pag-ibig ay tila isang tahimik na binhi na nagsisimula ng tumubo sa tigang na lupa ng kanilang kasunduan. Ngunit ang kapayapaan ay tila isang bisitang hindi nagtatagal. Nang makapasok si Dante sa loob ng sasakyan at buhayin ang makina, isang abiso mula sa kanyang telepono ang umagaw sa kanyang atensyon. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang naglalaman ng isang audio file. Kumunot ang noo ni Dante habang pinipindot ito. Sa loob ng tahimik na kotse, umalingaw-ngaw ang boses ni Alina. Ang tono nito ay malamig at puno ng pagkaganid. Wala akong pakialam kay Dante. Ginagawa ko lang ito para makahuthot ng pera kay Isadora. 1 milyong piso at iiwan ko ang pamilya nila. Nanigas ang panga ni Dante. Ang boses na iyon ay malinaw na kay Alina at ang mga salitang binibitawan ay direktang tumatarget sa pinakamalalim niyang takot, ang magamit muli para sa pera. Nilingon niya si Alina na kasalukuyang nakatingin sa labas ng bintana, walang kaalam-alam sa mensaheng unti-unting lumalason muli sa isipan ng lalaking inakala niyang kanlungan. Ang laro ng kasinungalingan ay hindi pa pala natatapos. Ito ay nagsisimula pa lamang sa panibagong yugto ng panlilinlang. Ang paglalakbay pabalik sa mansyon ay nabalot ng isang mabigat at nakasusulasok na katahimikan. Sa halip na magalit o magtanong, pinili ni Dante na ikuyom ang kanyang mga kamao sa manibela. Ang kanyang panga ay matigas habang lihim na sinusuri ang sitwasyon. Natuto na siya sa kanyang naging pagkakamali kanina. Hindi siya magpapadala sa bugso ng damdamin nang hindi inaalam ang buong katotohanan. Pagdating sa bahay, tahimik siyang nagpaalam kay Alina at sinabing may mahalagang negosyo pa siyang kailangang asikasuhin. Bagamat naramdaman ni Alina ang biglaang panlalamig ng binata, pinili niyang huwag nang magtanong, inuunawa ang bigat ng mga responsibilidad na nakapatong sa balikat nito. Kinabukasan, habang wala si Dante, nagpasiya si Alina na linisin ang lumang silid-aklatan sa dulong bahagi ng mansyon.
Gusto niyang maging kapaki-pakinabang at pilitin ang sarili na huwag isipin ang mga pang-aapi ni na Isadora at Marco. Habang nag-aalis siya ng makapal na alikabok sa tuktok ng isang malaking aparador, isang lumang kahoy na kahon ang aksidenteng nadulas at bumagsak sa sahig. Bumukas ang takip nito, inilalantad ang mga naninilaw na papel, lumang resibo, at mga kupas na litrato. Lumuhod si Alina upang pulutin ang mga ito. Ngunit nang makita niya ang mukha sa isa sa mga litrato, tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Ito ay isang larawan ng kabataan ni Doña Isadora. Wala ang mga mamahaling diamante, wala ang magagarang sutla, at wala ang hawak nitong baso ng alak. Sa halip, nakasuot ang matanda ng isang kupas na uniporme ng kasambahay, may hawak na basahan, at nakatayo sa likuran ng pamilya ng mga Villarreal na tila isang anino na pinagkaitan ng pansin. Kinuha ni Alina ang isang nakatuping liham na nasa ilalim ng larawan. Ito ay isinulat ng dating pinuno ng mga Villarreal, ang ama ni Dante. Ang mga salitang nakasulat doon ay naging susing nagbukas sa lahat ng lihim. Nakasaad doon ang pagkaawa ng matandang Villarreal kay Isadora, isang labanderang lubog sa utang ang pamilya dahil sa sugal. Nakasaad din kung paano unti-unting nakapasok si Isadora sa isipan ng matanda at kung paano ito umiyak at nagmakaawa upang pagtakpan ang malaking perang nawawala sa kaban ng pamilya. Ang mismong perang ibinintang kay Arturo Mercado, ang inosenteng ama ni Alina, nanlamig ang buong katawan ni Alina. Ang babaeng nagpapahirap sa kanya, ang matandang patuloy na tinatapak-tapakan ang kanyang pagkatao dahil sa kanyang kahirapan, ay nagsimula rin pala sa putik. Ginamit lamang ni Isadora ang panlilinlang, ang pagyapak sa mga inosenteng tulad ng kanyang ama, upang makaakyat sa pedestal na kinatatayuan nito ngayon. Anong ginagawa mo riyan, hamak na babae? Ang matinis at galit na boses ni Isadora ay pumunit sa katahimikan ng silid. Nakatayo ang matanda sa hamba ng pinto, nanlalaki ang mga mata sa takot at galit nang makita kung ano ang hawak ni Alina. Mabilis itong lumapit, ang muka ay namumula sa matinding poot habang pilit na inaagaw ang lumang kahon. Napatayo si Alina, hawak pa rin ng mahigpit ang larawan. Hindi na siya nanginginig. Ang takot na palagi niyang nararamdaman sa tuwing kaharap ang babaeng ito ay biglang naglaho, napalitan ng isang malalim at matapang na pag-unawa. "Huwag mong hawakan ang mga gamit ko!" Sigaw ni Isadora, ang boses ay nanginginig sa matinding pagkataranta. "Wala kang karapatang mangialam sa pamamahay ko. Isa kang linta. Isang basurang sumisipsip sa yaman ng mga Villarreal at ngayon ay naghahalungkat ng mga bagay na hindi mo naiintindihan." Tinitigan ni Alina ng diretso sa mga mata ang matanda. Wala na ang mahinang babaeng laging nakayuko. "Ngayon ay naiintindihan ko na, Doña Isadora." Kalmado ngunit matalim na tugon ni Alina, ang bawat salita ay tila punyal na tumatagos sa kaluluwa ng kausap. "Naiintindihan ko na kung bakit ganoon na lamang ang galit at pandidiri ninyo sa akin. Hindi dahil sa tingin ninyo ay mas mataas kayo. Tumahimik ka, wala kang alam." Panliliit ni Isadora, ang panga ay nanginginig sa gigil habang patuloy na nagbabato ng masasakit na salita. "Huwag mo akong itulad sa pamilya mong patay gutom at sa ama mong magnanakaw. Kinamumuhian niyo ako," patuloy ni Alina, ang tinig ay lalong tumibay at lumakas upang tabunan ang panunumbat ng matanda. "Dahil sa tuwing tinitingnan ninyo ako, nakikita ninyo ang inyong sarili. Naaalala ninyo kung saan kayo nanggaling.
Naaalala ninyo ang putik na kinailangan ninyong tapakan at ang mga inosenteng buhay na sinira ninyo tulad ng ama ko, makapunta lamang sa pwestong iyan. Ang mga salitang iyon ay tila sumpa na tuluyang sumira sa pagpipigil ni Isadora. Namula ang buong mukha ng matanda. Sa sobrang galit ay itinaas nito ang kanyang kanang kamay upang ihampas ng buong lakas ang isang malupit na sampal sa mukha ng babaeng nangahas na basagin ang kanyang perpektong ilusyon. Ngunit hindi tumama ang palad ni Isadora. Sa isang mabilis at matapang na galaw, sinalo ni Alina ang kamay ng matanda sa ere. Mahigpit ang naging hawak ni Alina sa pulso nito, isang pisikal na patunay na tapos na ang panahon ng kanyang pagluha. Gulat na napatingin si Isadora sa dalaga, hindi makapaniwala na ang isang hamak na empleyadong pinulot lamang nila ay may lakas ng loob na labanan siya ng pisikal. Habang nakatitig sa naguguluhang mga mata ng matanda, iniisip ni Alina kung ano pa ang mga sikretong tinatago ng lumang talaan ng matandang Villarreal. Kung mayroon pang ibang patunay doon, sisiguraduhin niyang gagamitin niya ito upang mabigyan ng hustisya ang kanyang ama at tuluyang pabagsakin ang reyna ng mga kasinungalingan. Ang gabi sa mansyon ay binalot ng isang nakapangingilabot na katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang pinunit ng isang matinis na tili mula sa silid ni Doña Isadora. Ang bawat sulok ng bahay ay tila nagising sa gulat nang magsimulang magtakbuhan ang mga kasambahay patungo sa kinaroroonan ng matandang reyna ng tahanan. Ang kwintas ko, ang gintong luha ng mga Villarreal, nawawala ang kwintas ko. Ang sigaw ni Isadora ay puno ng pait at galit. Habang nakatayo siya sa gitna ng kanyang silid, nakaturo ang daliri sa bukas na lalagyan ng alahas na wala ng laman. Ang kwintas na iyon ay hindi lamang basta ginto. Ito ay isang pamanang nagkakahalaga ng milyon-milyon, ang simbolo ng yaman at kapangyarihan ng pamilya. Mabilis na nagtipon ang lahat sa malawak na sala. Doon, sa ilalim ng dambuhalang chandelier na nagbibigay ng malamig na liwanag, nakatayo si Alina. Ramdam niya ang titig ng lahat, titig na puno ng pagdududa at panghuhusga. Sa tabi ni Isadora, nakatayo si Marco na may nakakalokong ngisi sa mga labi, habang si Dante ay kararating lamang, bakas ang pagod at lito sa kanyang mukha. "Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa," bulyaw ni Isadora habang nakapako ang nanlilisik na mga mata kay Alina. Simula nang pumasok ang babaeng ito sa bahay na ito, nagkandaloko-loko na ang lahat. Siya lang ang may lakas ng loob na magnakaw ng ganoon kahalagang bagay dahil alam niyang malapit na siyang palayasin. "Wala po akong kinalaman diyan, Doña Isadora." Mahinahon, ngunit may diin na sagot ni Alina. Ang kanyang puso ay parang gustong kumawala sa kanyang dibdib, ngunit nanatili siyang tuwid ang tindig. "Hindi ko po kailangan ng alahas ninyo." "Talaga? O baka kailangan mo ng pambayad sa operasyon ng kapatid mo?" Sabat ni Marco, ang boses ay puno ng mapanuyang tono. "Aminin mo na, Alina, mas mapapatawad ka pa namin kung sasabihin mo ang totoo ngayon." Hindi nakatiis si Dante at humakbang sa gitna. "Enough! Wala tayong ebidensya. I will not allow anyone to be accused without proof." Ngunit parang nakahanda na si Isadora. Kung wala siyang tinatago, papayag siyang ipahanap ang kwintas sa kanyang mga gamit. "Tinawagan ko na ang mga pulis. Hahalughugin nila ang bawat sulok ng mansyong ito, lalong-lalo na ang kwarto mo, Alina." Dumating ang mga awtoridad at sinimulan ang paghahalughog.
Bawat hakbang ng mga pulis patungo sa silid ni Alina ay tila isang mabigat na pintig sa kanyang sentido. Inilabas ng mga pulis ang kakaunting gamit ni Alina mula sa kanyang luma at kupas na bag. Ang bawat damit na inilalabas at inihahagis sa sahig ay tila pira-pirasong dignidad na tinatapakan sa harap ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na bagay ang aksidenteng nahulog mula sa bulsa ng kanyang suot na jacket. Isa itong lumang panyo na may borda ng pangalan ng kanyang ama. Dinampot ito ni Alina at mahigpit na ikinuyom sa kanyang palad. Ito ang kanyang golden moment. Ang munting paalala na sa kabila ng lahat ng dumi at putik na ibinabato sa kanya, ang kanyang dangal ay nananatiling malinis tulad ng panyong iyon. Tumingin siya kay Dante at sa isang saglit, nakita niya ang tiwala sa mga mata nito na nagbigay sa kanya ng lakas na huwag bumagsak. Wala rito ang kwintas, pahayag ng pulis matapos suriin ang bawat gamit ni Alina. Namutla si Isadora, ngunit hindi ito sumuko. Baka itinago niya sa ibang lugar. Hanapin niyo sa buong bahay. Hanapin niyo sa lahat ng tao rito. Ang pagsusuri ay nagpatuloy. Ang lahat ng empleyado ay tiningnan ang mga bulsa at kagamitan. Nang tila mawawalan na ng pag-asa ang matanda, lumapit ang isang pulis kay Marco na nooy kampanteng nakasandal sa pader. "Sir, kailangan din po namin kayong kapkapan, protocol lang po," sabi ng opisyal. "Ano? Ako? Nagpapatawa ba kayo?" Tawa ni Marco, sabay bukas ng kanyang jacket upang ipakita na wala siyang tinatago. "Gawin niyo ang gusto niyo. Wala kayong makukuha sa akin." Ngunit nang itaas ni Marco ang kanyang mga kamay, isang kumikinang na bagay ang biglang dumulas mula sa panloob na bulsa ng kanyang mamahaling jacket. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa marmol na sahig ay tila isang malakas na pagsabog sa pandinig ng lahat. Doon, sa paanan ni Marco, nakahandusay ang kwintas na gintong luha, kumikinang sa ilalim ng liwanag, isang tahimik na saksi sa isang planong nag-backfire. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Hindi, hindi akin yan. Paano napunta yan dyan? Isang setup ito. "Alina, ikaw ang may gawa nito." Napatingin ang lahat kay Marco, lalo na ang mga pulis. Si Isadora naman ay tila naging estatwa sa kinatatayuan, hindi malaman kung paano isasalba ang anak na siya rin naman ang kasabwat sa pagpaplano, ngunit tila may ibang kamay na naglipat ng kwintas sa maling bulsa. Tumingin si Alina kay Marco, hindi nang may galit, kundi may halong pait na awa. Ang hustisya ay may kakaibang paraan ng pagpapakita ng sarili. Ngunit habang tinititigan niya ang kwintas, napansin ni Alina ang isang maliit na papel na nakasingit sa lock ng alahas. Isang papel na may nakasulat na mga numerong pamilyar sa kanya bilang isang dating receptionist. Ito ay hindi lamang alahas. Ito ay may kalakip na ebidensya ng isang transaksyong hindi dapat malaman ng sino man. Sino ang naglagay niyon doon? At ano ang tunay na halaga ng mga numerong ito sa kaligtasan ni Dante? Ang gabi ay nababalot ng isang malakas na buhos ng ulan na tila ba ang langit mismo ay nakikiramay sa bigat ng mga pangyayaring naganap sa mansyon. Ang bawat patak ng tubig sa salamin ng bintana ay naglilikha ng malabong imahe ng mundo sa labas, habang sa loob ng silid ni na Dante at Alina, ang tanging maririnig ay ang banayad na paghumi ng aircon at ang malalim na buntong hininga ng dalawang pusong naghahanap ng kapayapaan. Nakatayo si Alina sa harap ng bintana,
Yakap ang kanyang sarili habang pinapanood ang pagsasayaw ng mga puno sa gitna ng unos. Ang takot at pagod mula sa bintang na pagnanakaw ay unti-unti nang humuhupa, ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay nananatili dahil sa mga numerong natagpuan niya sa likod ng kwintas. Alam niyang malaking panganib ang dala niyon at hindi niya alam kung paano ito sasabihin kay Dante nang hindi ito nanganib. Dahan-dahang lumapit si Dante sa kanya. Wala na ang suot nitong coat at ang mga manggas ng kanyang puting polo ay nakatupi hanggang sa siko. Inilalantad ang pagod, ngunit matikas na tindig ng isang lalaking handang sumalo ng buong mundo. Hindi ito nagsalita agad. Sa halip, tumayo ito sa tabi ni Alina, hinahayaan ang katahimikan na magsilbing tulay sa pagitan nilang dalawa. Hindi ko alam kung paano ka nakatagal sa lahat ng ito. Mahinang simula ni Dante. Ang boses ay tila isang haplos sa gitna ng malamig na gabi. Sa bawat araw na lumilipas, mas pinapahanga mo ako. Ang akala ko ay ako ang nagliligtas sa iyo. Pero mukhang ako ang tinuturuan mo kung paano manatiling matatag sa gitna ng dumi ng mundong ito. Nilingon siya ni Alina, ang mga mata ay puno ng pait ng ngiti. Ginagawa ko lang ang kailangan, Sir Dante, para kay Nathan at para sa dangal ng tatay ko. Iyon lang ang meron ako. Humarap si Dante sa kanya. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting naglaho hanggang sa maramdaman ni Alina ang init na nagmumula sa katawan ng lalaki. Kinuha ni Dante ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na sanay sa hirap, ngunit ngayon ay nanginginig sa harap ng isang katotohanang mas nakatatakot kaysa sa galit ni Isadora. Alina, itigil na natin ang pagtawag mo sa akin ng Sir. Pakiusap ni Dante. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa mga mata ng dalaga. Noong simula, kumbinsido ako na kailangan ko lang ng kasangkapan para sa aking plano. Na ang pagpili ko sa iyo ay isang lohikal na desisyon lamang. Pero nagkamali ako. Huminto si Dante, tila nag-iipon ng lakas para sa isang pagtatapat na alam niyang magpapabago sa lahat. Ang bawat pagtatanggol ko sa iyo kanina, ang bawat oras na tinitingnan kita, hindi na yon bahagi ng script, hindi na yon pagpapanggap. Ang sakit na naramdaman ko nang makita kitang inaapi nila ay mas matindi pa sa anumang pagkatalo sa negosyo. Alina, hindi na ito tungkol sa kontrata. Ikaw na ang dahilan kung bakit gusto kong umuwi sa mansyong ito araw-araw. Naramdaman ni Alina ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tila ba may mga tambol na nagkakarera sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Dante ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa kanyang giniginaw na pagkatao. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang sarili bilang isang dukhang receptionist o isang biktima ng pagkakataon. Naramdaman niya ang sarili bilang isang babaeng mahalaga, isang babaeng ninanais. Dahan-dahang inabot ni Dante ang kanyang mukha. Ang mga daliri nito ay marahang humahaplos sa kanyang pisngi patungo sa kanyang buhok. Yumuko ito ng bahagya at sa gitna ng dagundong ng kulog sa labas, naramdaman ni Alina ang banayad na paglapat ng noo ni Dante sa kanyang noo. Ang bango ng lalaki, isang timpla ng sandalwood at ulan, ay tila naging tanging hangin na gusto niyang langhapin. Hayaan mong ako naman ang maging kanlungan mo, bulong ni Dante. Hindi dahil kailangan kita sa aking plano, kundi dahil kailangan kita sa aking buhay. Walang salitang lumabas sa mga labi ni Alina, tanging isang tahimik na pagsuko.
Isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Dante. Pinakikinggan ang mabilis at matatag na tibok ng puso nito na tila sumasabay sa kanya. Niyakap siya ni Dante ng mahigpit, isang yakap na puno ng proteksyon, pangako, at isang pag-ibig na nagsisimulang maghilom sa mga sugat ng kanilang nakaraan. Sa sandaling iyon, ang unos sa labas ay tila naging malayo at ang tanging totoo ay ang init ng kanilang pagkakaisa. Ngunit ang langit ay tila may ibang plano para sa kanilang dalawa. Ang matinis at walang awang tunog ng telepono ni Alina sa ibabaw ng lamesa ay biglang bumasag sa kanilang mahiwagang sandali. Nag-alinlangan si Alina, ngunit nang makita ang pangalan ng tagapangalaga ni Nathan, mabilis niyang kinuha ang gadget. Ang kanyang puso ay biglang binalot ng kaba. Hello? Nay Rosa? Bakit po kayo napatawag ng ganitong oras? Tanong ni Alina, ang boses ay nanginginig. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng paghagulgol at takot, na tila ba ang bawat salita ay isang punyal na sumusugat sa katahimikan ng gabi. Alina, ang kapatid mo, si Nathan, may pumasok sa bahay. Kinuha nila siya. At nang sumigaw siya, itinulak nila siya sa hagdan. Alina, hindi gumagalaw si Nathan. Maraming dugo. Bumitaw ang telepono mula sa kamay ni Alina at tumama sa malambot na karpeta, ngunit ang boses ni Nairosa ay tila patuloy na umaaling-aungaw sa hangin. Nanigas ang buong katawan ni Alina, ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim habang ang mga luha ay mabilis na pumatak sa kanyang mga pisngi. Ang kaligayahang naramdaman niya ilang segundo lang ang nakalipas ay tila naging isang malupit na biro. Nilingon niya si Dante. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi mailarawang sakit at kawalan ng pag-asa. Sino ang gagawa nito sa isang batang walang kalaban-laban at walang nakikita? At bakit ang katarungang pilit nilang inaabot ay tila laging may kapalit na mas masakit na trahedya? Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila naging tunog ng mga bumabagsak na tipak ng yelo sa pandinig ni Alina. Nawalan ng lakas ang kanyang mga binti, at kung hindi dahil sa mabilis na pagsalo ni Dante, ay tuluyan na siyang lulubog sa sahig. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ang mga labi ay nanginginig ngunit walang boses na lumalabas. Ang kaninang init ng pag-ibig sa silid ay mabilis na napalitan ng isang nanunuot na lamig na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Nathan, ang kapatid ko. Dante, kailangan ko siyang puntahan. Ang boses ni Alina ay isang pagsamo na punong-puno ng pait. Hindi na niya inalintana ang dumi ng kanyang damit o ang gulo ng kanyang buhok. Ang tanging imahe sa kanyang isipan ay ang duguang mukha ng kanyang bulag na kapatid na walang kalaban-laban sa dilim. Mabilis silang kumilos. Sa gitna ng dilubyo, pinatakbo ni Dante ang sasakyan ng may bilis na tila ba nakikipagkarera sa kamatayan. Nang makarating sila sa maliit na klinika kung saan dinala si Nathan, sinalubong sila ni Nay Rosa na basang-basa at nanginginig sa takot. Ayon sa matanda, may mga lalaking nakaitim na pumasok sa bahay at hinahanap ang itim na sobre. Nang hindi ito mahanap, ay itinulak nila si Nathan at kinuha ang bata. Ngunit dahil sa pagpupumiglas ni Nathan, ay nahulog ito sa matarik na hagdanan bago sila tuluyang nakatakas. Nakatitig si Alina sa likod ng saradong pinto ng emergency room. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng pagdurusa. Doon, sa gitna ng amoy ng gamot at malamig na semento,
Naramdaman ni Alina ang tunay na bigat ng kanyang krus. Si Nathan ang kanyang buhay, ang kanyang tanging dahilan kung bakit siya bumabangon sa umaga. At ngayon, dahil sa kanyang pakikipaglaban para sa katarungan, ang kapatid niya ang nagbabayad ng presyo. Isang pamilyar na tunog ng mararangyang sapatos ang umalingaw-ngaw sa pasilyo ng klinika. Hindi na kailangang lumingon ni Alina para malaman kung sino ang dumarating. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Doña Isadora ay tila lason na humahalo sa hangin. Huminto ang matanda sa harap ni Alina, walang bakas ng awa sa mga mata, kundi isang mapanuyang tagumpay. Tingnan mo ang ginawa mo sa kapatid mo, Alina. Panimula ni Isadora. Ang boses ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tila isang latigo. Sabi ko naman sa iyo, ang mga tulad mo ay hindi dapat nakikipaglaro sa mga tulad namin. Ngayong nasa bingit ng kamatayan ng kapatid mo, ano na ang halaga ng katarungang ipinaglalaban mo? Mapapakain ba niya ng kapatid mo? Maibabalik ba niya ng paningin niya? Ikaw! Ikaw ang may gawa nito. Pabulong na sagot ni Alina, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa palad. Wala kang ebidensya, ngiti ng matanda. Lumapit ito at bumulong sa taingan ni Alina habang si Dante ay kasalukuyang kausap ang mga doktor sa kabilang silid. Pero meron akong alok, isang pirma mo lang sa dokumentong ito na nagsasabing ikaw ang nagnakaw ng pondo sa hotel at niloko mo si Dante at ililipat ko si Nathan sa pinakamagandang ospital sa Amerika. Ibibigay ko sa kanya ang pinakamagaling na surgeon. Magiging normal ang buhay niya, Alina. Pero kailangan mong mawala sa buhay ni Dante at tanggapin ang lahat ng sisi. Inilabas ni Isadora ang isang folder mula sa kanyang mamahaling bag. Isang dokumento ng pag-amin. Isang papel na magliligtas sa buhay ni Nathan, ngunit susunog sa lahat ng pinaghirapan ni Alina at sa tiwalang ibinigay ni Dante. Nanginginig ang kamay ni Alina habang inaabot ang panulat. Tiningnan niya ang pinto ng emergency room kung saan nakahiga ang kanyang kapatid. Naalala niya ang pangako ni Dante, ang init ng yakap nito, at ang pangarap nilang dalawa na linisin ang pangalan ng kanyang ama. Pero paano niya pipiliin ang dangal kung ang kapalit nito ay ang huling hininga ng kaisa-isa niyang pamilya? Pipirmahan mo ba o hahayaan mo na lang siyang mabulok dito sa bulok na klinikang ito? Pang-uudyok ni Isadora, ang panulat ay tila isang tukso mula sa kadiliman. Dahan-dahang idinampi ni Alina ang dulo ng panulat sa puting papel. Ang bawat titik ng kanyang pangalan ay tila isang patak ng dugo mula sa kanyang puso. Ramdam niya ang titig ni Isadora na parang isang buwayang naghihintay ng biktima. Sa sandaling iyon, ang sakripisyo ay hindi na lamang isang salita. Ito ay isang masakit na realidad na bumubura sa kanyang kinabukasan. Habang ang dulo ng ballpen ay gumagawa ng unang guhit sa papel, isang mabigat na kamay ang biglang humawak sa pulso ni Alina. Napatingin siya sa itaas at nakita ang mga mata ni Dante, mga matang puno ng sakit, galit, at isang hindi matatawarang determinasyon. Ang katahimikan sa pasilyo ay tila naging isang mitya ng isang pagsabog na hindi mapipigilan ng sinuman. Madiin ang pagkakahawak ni Dante sa pulso ni Alina, isang hawak na hindi nagpapasakit, kundi nagpapaalala na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Ang panulat na hawak ni Alina ay dahan-dahang nalaglag at gumulong sa malamig na semento ng pasilyo kasabay ng pagguho ng plano ni Isadora na makuha ang kanyang pirma.
Ang mga mata ni Dante ay parang mga nagbabagang uling na nakatitig sa kanyang inainahan, puno ng poot na matagal ng kinikimkim. Sabi ko sa iyo, Isadora, huwag na huwag mong madadamay ang bata sa mga laro mo. Ang boses ni Dante ay mababa ngunit tila kulog na nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Nakalimutan mo yata kung sino ang may-ari ng ospital na paglilipatan kay Nathan. Kanina pa nakaabang ang helicopter sa rooftop. Hindi namin kailangan ang madumi mong pera para iligtas ang kaisa-isang pamilya ni Alina. Namutla si Isadora, ang kanyang mga labi ay nanginginig sa halong gulat at pagkapahiya. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis kumilos si Dante. Padabog niyang kinuha ang folder mula sa mesa at mabilis na naglakad palayo. Ang bawat pagtama ng kanyang takong sa sahig ay tila tunog ng isang sumusukong sundalo sa gitna ng digmaan. Ngunit sa bawat hakbang niya, alam ni Alina na hindi doon nagtatapos ang bangungot. Nang mailipat na si Nathan sa isang marangyang ICU at masiguro ng mga doktor na nasa matatag na kalagayan na ang bata, tila doon lamang nakahinga ng maluwag si Alina. Sa loob ng maliit at tahimik na chapel ng ospital, naupo ang dalaga sa isang kahoy na upuan. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay sa matinding pagod. Ramdam niya ang pagtabi ni Dante sa kanya, ang init ng balikat nito na sumasagi sa kanyang braso. Salamat, Dante. Mahinang bulong ni Alina, ang mga mata ay nakapako sa naglalagablab na kandila sa unahan. Hindi ko alam kung nasaan na ako ngayon kung wala ka. Pakiramdam ko, palagi na lang akong may utang na loob sa iyo na hindi ko alam kung paano babayaran. Hindi mo kailangang magbayad, Alina. Tugon ni Dante. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan na bihirang marinig mula sa kanya. Sapat na sa akin na makita kang nakatayo ng matuwid. Ang katarungang hinahanap natin para sa tatay mo, iyon ang tanging kabayaran na gusto ko. Habang ang dalawa ay nagbabahagi ng isang sandali ng kapayapaan sa ospital, ang kadiliman ay kasalukuyang bumabalot sa mansyon ng mga Villarreal. Sa loob ng silid ni Alina, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na flashlight na hawak ni Marco. Maingat ang bawat galaw nito, pilit na hinahalughog ang bawat sulok ng mga gamit ni Alina. Ang selos na nararamdaman niya kay Dante ay naging isang obsesyon upang sirain ang babaeng minsan niyang minaliit. Binuksan ni Marco ang isang lumang litrato ni Arturo Mercado na nakalagay sa ibabaw ng side table. Napansin niyang may bahagyang kapal ang likuran nito na tila hindi natural. Sa pamamagitan ng isang maliit na kutsilyo, dahan-dahan niyang binalatan ang likurang bahagi ng frame. Isang maliit na digital recorder ang tumambad sa kanya. Kumikinang ang itim nitong casing sa ilalim ng liwanag ng flashlight. Mabilis na pinindot ni Marco ang play button. Ang bawat salita ni Isadora, ang bawat pagbabanta nito kay Alina, at ang pag-amin sa mga nakaraang kasalanan ay malinaw na umalingaw-ngaw sa silid. Ang bawat tunog ng boses ay tila isang nakatutulig na kumpirmasyon ng lahat ng lihim na itinatago ng kanilang pamilya. Isang mapanganib na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Marco. Hindi niya iniisip na ibigay ito sa pulisya o ipakita kay Dante. Sa kanyang isipan, ang maliit na gadget na ito ang magiging susi niya upang hawakan sa leeg ang kanyang sariling ina at bawiin ang atensyon ni Alina. Habang mahigpit niyang ikinukuyom ang recorder, ang kanyang tawa ay tila isang babala ng paparating na gulo. Bago pa man makabalik sina Dante at Alina sa mansyon, alam na ni Marco ang bawat hakbang na gagawin niya. Ngunit ang hindi niya alam,
ang recorder na hawak niya ay mayroon pang isang file na hindi niya pa naririnig. Isang file na maglalantad sa kanyang sariling partisipasyon sa aksidente ni Nathan. Sino ang mananalo sa laro ng mga lihim kung ang bawat isa ay may hawak na alas laban sa kanilang kapwa? Ang hangin sa loob ng boardroom ng Grand Villarreal ay tila naging kasing lamig ng yelo. Ang bawat pag-ikot ng orasan sa dingding ay tila isang mabigat na yabag ng hatol na papalapit ng papalapit. Nakaupo ang mga board members sa paligid ng dambuhalang mesa na yari sa mahogany. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagdududa at paghihintay. Sa dulo ng mesa, nakatayo si Doña Isadora. Ang kanyang suot na pulang terno ay tila nagbababala ng dugo at gulo. Gentlemen, hindi ko na patatagalin pa ang paghihirap ninyo. Panimula ni Isadora, ang boses ay puno ng awtoridad at pekeng pag-aalala. Ang ating kumpanya ay nasa bingit ng panganib dahil sa maling pagdedesisyon ni Dante. Hindi lamang niya dinala ang isang hamak na magnanakaw sa ating pamamahay, kundi hinayaan niyang masira ang ating merger dahil sa personal niyang interes sa babaeng ito. Inilapag ni Isadora ang mga pekeng dokumento sa gitna ng mesa. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga numerong sadyang minanipula upang palabasing si Alina ang kumuha ng pondo. Ang mga board members ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay nakapako sa mga papel na tila ba ito ang huling hatol sa kapalaran ng hotel. Sa gitna ng kaguluhan, ang malaking pinto ng boardroom ay dahan-dahang bumukas. Walang tunog ang pagpasok ni Alina, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang malakas na hangin na nagpatahimik sa lahat. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na blazer, maayos ang pagkakaayos ng kanyang buhok, at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng takot. Sa likuran niya, nakasunod si Dante. Ang mukha nito ay tila isang estatwa na hindi matitinag. Hindi ko akalaing ang isang kagalang-galang na board meeting ay magiging entablado ng iyong mga kasinungalingan, Isadora. Malamig na sabi ni Dante habang hinihila ang upuan para kay Alina sa gitna ng mesa. Tumawa ng mapakla si Isadora. Kasinungalingan? Ang mga dokumentong ito ay hindi nagsisinungaling, Dante. At ikaw, Alina, anong karapatan mong tumapak sa silid na ito? Isa ka lang hamak na empleyado na nagpanggap na fiancé para makahuthot ng yaman. Huminga ng malalim si Alina. Ipinatong niya ang isang lumang kwaderno sa ibabaw ng mesa, ang orihinal na ledger ni Arturo Mercado. Ang pabalat nito ay kupas na, ngunit ang bawat pahina sa loob ay naglalaman ng katotohanang matagal ng ibinaon. Hindi po ako napunta rito para ipagtanggol ang sarili ko. Simula ni Alina, ang boses ay malinaw at buo, umaaling-aungaw sa bawat sulok ng silid. Nandito po ako para ibigay ang katarungang matagal nang ipinagkait sa aking ama. Ang mga dokumentong hawak ni Doña Isadora ay mga kopya lamang ng maling impormasyon. Ito pong hawak ko ang orihinal na talaan ng bawat sentimong nawala sa kumpanya, 20 taon na ang nakalilipas. Binuksan ni Alina ang ledger at ipinakita ang mga sulat kamay ni Arturo Mercado. Sa bawat entry, may mga notations na nagtuturo sa mga account na pagmamay-ari ni Isadora bago pa ito naging asawa ng matandang Villarreal. Ang mga board members ay nagsimulang mag-agawan sa pagtingin sa lumang kwaderno. Ang tensyon sa silid ay tila isang kwerdas na anumang oras ay mapuputol. Biglang tumayo si Marco. Ang kanyang mukha ay nanginginig sa galit habang hawak ang digital recorder na nakuha niya sa kwarto ni Alina.
You think you won, Alina? I have this. Ang recorder mo kung saan naririnig ang lahat. Sisirain ko kayong dalawa ni Dante. Ngunit bago pa man mapindot ni Marco ang play button, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dante. Sige Marco, play it. Pero baka gusto mong malaman na ang recorder na iyan ay may GPS tracker at cloud backup. Bawat segundo ng pag-uusap ninyo ni Isadora habang pinaplano ninyo ang pagnanakaw ng kontrata ay automatikong naipadala sa legal team ng hotel. Nanigas si Marco. Ang recorder sa kanyang kamay ay tila naging isang mainit na uling na gusto niyang itapon. Pinindot ni Dante ang isang remote control at sa malaking screen sa harap ng boardroom, umalingaw-ngaw ang boses ni Isadora at Marco habang pinag-uusapan ang pag-frame kay Alina at ang pagmamanipula sa merger. Ang katahimikan sa silid ay naging nakabibingi. Ang bawat salita ng pag-amin sa recording ay tila isang sampal sa bawat board member na naniwala sa matanda. Napaupo si Isadora. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang kapangyarihan ay tila naglalaho na parang usok sa hangin. Tapos na ang laro, Isadora, sabi ni Alina. Ang mga mata ay nakatingin ng diretso sa matanda. Ang katotohanan ay hindi kailanman nananatiling nakatago. Ang amoy ng bulok na nakaraan ay palaging lalabas, gaano man ito balutin ng mamahaling pabango. Habang pumasok ang mga tauhan ng seguridad kasama ang mga pulis, muling tumingin si Isadora kay Dante. Isang mapait at nakapangingilabot na tawa ang lumabas sa kanyang mga labi. You think you're so clean, Dante? You think your father was a saint? Look at the last page of that ledger. Tingnan mo kung kaninong pirma ang kasama ng sa akin sa huling transaksyon. You're just like us, Dante. You have the blood of a thief running through your veins. Mabilis na binuksan ni Dante ang huling pahina ng ledger. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang isang pamilyar na pirma sa ilalim ng mga huling nakaw na pondo. Hindi lamang ito pirma ni Isadora. Sa tabi nito, malinaw na nakasulat ang pangalan ng kanyang sariling ama, ang lalaking inakala niyang biktima rin. Ang mundo ni Dante ay tila muling gumuho, at sa gitna ng kanyang pagkawasak, tanging ang kamay ni Alina na humawak sa kanyang braso ang nagpapanatili sa kanya sa realidad. Ang bawat paghakbang ni Isadora palabas ng boardroom, habang ang kanyang mga kamay ay nababalot ng malamig na bakal ng posas, ay tila isang mabagal na martsya patungo sa kanyang sariling impyerno. Ang kanyang marangyang terno ay tila nawalan na ng kintab, at ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamataas ay ngayon ay nakangiwi sa pait ng pagkatalo. Sa tabi niya, si Marco ay nakayuko, hindi makatingin sa mga dating empleyadong ngayon ay nakasaksi sa kanyang tuluyang pagbagsak. Walang maririnig na sigaw, tanging ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga pulis at ang mahinang hikbi ng isang anak na nawalan ng lahat dahil sa pagkaganid. Sa loob ng boardroom, naiwan si Dante na tila isang estatwa. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa huling pahina ng ledger. Ang pirma ng kanyang ama, ang lalaking itinuring niyang bayani at inspirasyon, ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang natitirang tiwala sa mundo. Ang bawat kurba ng tinta sa papel ay nagpapaalala sa kanya na ang kanyang buong buhay ay itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan at nakaw na yaman. Dante. Ang tawag ni Alina ay tila isang malambot na himig sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa isipan ng lalaki.
Lumapit ang dalaga at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa nanginginig na balikat ni Dante. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit ni Isadora. Iyon ang huling sandata niya, ang sirain ang pagtingin mo sa iyong sarili. How can I lead this company, Alina? Ang boses ni Dante ay basag, puno ng hindi mailarawang sakit. Lahat ng meron ako, lahat ng ipinaglaban ko, nagmula sa dumi. I am no better than them. Ang dugo ng isang magnanakaw ay nananalaytay rin sa akin. Umiling si Alina, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katotohanan at pagmamahal. Kinuha niya ang ledger mula sa mesa at dahan-dahang binuksan ang isang nakatuping bahagi ng huling pahina na tila sadyang itinago sa pagitan ng makapal na papel. Isang maliit na sulat kamay ang tumambad sa kanila, mga huling salita ni Arturo Mercado na isinulat sa gilid ng petsa ng transaksyon. Nilagdaan ito ni Senior Villarreal sa ilalim ng pagbabanta sa buhay ng kanyang kaisa-isang anak. Isadora is a monster. Pinili niyang maging magnanakaw sa mata ng papel para lamang manatiling buhay ang kanyang pamilya. He asked me to keep this ledger until the right time. He wanted to fix this, but time is running out for both of us. Nabitawan ni Dante ang kanyang hininga. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila biglang gumaan, napalitan ng isang mainit na agos ng mga luha na hindi na niya napigilang bumuhos. Isinandal niya ang kanyang noo sa balikat ni Alina, hinahayaan ang bawat patak ng kanyang pighati na mabasa ang damit ng dalaga. Sa sandaling iyon, ang bilyonaryong kinatatakutan ng lahat ay naging isang bata muli, isang anak na sa wakas ay nahanap ang katotohanan na ang kanyang ama ay hindi masamang tao, kundi isang amang nagsakripisyo ng sariling dangal para sa kanya. Tapos na, Dante, bulong ni Alina habang marahang hinahaplos ang buhok ng lalaki. Nalinis na natin ang pangalan ni tatay at nalinis na rin ang alaala ng iyong ama. Wala ka nang dapat ikahiya. Pagkalipas ng ilang araw, ang Grand Villarreal ay muling nagbukas, ngunit sa pagkakataong ito, ang hangin sa loob ng hotel ay mas magaan at mas totoo. Ipinahayag ni Dante sa publiko ang buong katotohanan. Ibinalik ang mga ninakaw na pondo sa mga nararapat na benepisyaryo at formal na kinilala ang kabayanihan ni Arturo Mercado. Si Alina ay hinirang bilang Chief of Operations, hindi dahil siya ang fiancé ni Dante, kundi dahil sa kanyang talino at integridad na nagligtas sa kumpanya. Bago ang formal na inaugurasyon ng bagong Board of Directors, nagpasiya si Alina na bisitahin si Marco sa loob ng kulungan. Sa likod ng mga rehas, wala na ang guwapong manager na minsan niyang minahal. Ang tanging nakikita niya ay isang lalaking nilamon ng sariling ambisyon. Alina, please, kausapin mo si Dante. Pagsamo ni Marco, ang boses ay desperado habang nakakapit sa bakal. Alam kong mahal mo pa ako. Nagawa ko lang naman yun para sa atin, para magkaroon tayo ng magandang buhay. Tinitigan siya ni Alina ng may malalim na katahimikan. Hindi mo yun ginawa para sa atin, Marco. Ginawa mo yun para sa sarili mo. At ang pagmamahal na sinasabi mo, matagal na yung namatay kasama ng mga pangarap na tinapakan mo sa hallway ng hotel noong araw na ipahiya mo ako. Alina, magsisisi ako, magbabago ako. Sigaw pa ni Marco habang tumatalikod na ang dalaga. Sana nga, Marco. Ang huling tugon ni Alina nang hindi lumilingon. Dahil sa wakas, malaya na ako sa iyo. Malaya na ako sa nakaraan ko. At higit sa lahat,
Malaya na akong mahalin ang taong tunay na nagpahalaga sa akin. Lumabas si Alina sa madilim na pasilyo ng kulungan patungo sa liwanag ng araw. Doon, naghihintay si Dante sa tabi ng kanyang sasakyan, nakangiti habang hawak ang isang maliit na bouquet ng mga paborito niyang bulaklak. Ang hinaharap ay maaring puno pa rin ng hamon, ngunit sa bawat hakbang nila, alam ni Alina na hindi na sila maglalakad sa gitna ng mga kasinungalingan, tanging sa liwanag na lamang ng katotohanan at pag-ibig. Ang bawat paghampas ng banayad na alon sa pampang ng puting buhangin ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa mga mapapait na gunita ng nakaraan. Sa ilalim ng nag-aapoy na kulay ng dapit hapon, kung saan ang langit ay nagdidikit sa dagat sa isang halik ng ginto at lila, nakatayo si Alina. Ang hangin ay malayang naglalaro sa kanyang puting bestida at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang kanyang paghinga ay malalim, malinis at walang bakas ng bigat. Hindi kalayuan sa kanya, nakaupo sa buhanginan ang batang si Nathan. Ang mga mata nito, na dati ay balot ng kadiliman, ay ngayon ay nakadilat ng may kuryosidad habang pinapanood ang isang maliit na alimango na nagtatago sa ilalim ng shell. Hindi pa man perpekto ang kanyang paningin, sapat na ang mga anino at kulay na kanyang nakikita upang punuin ang kanyang mundo ng galak. Ang bawat tawa ni Nathan ay tila isang himala na nagpapatunay na ang bawat patak ng luha ni Alina noon ay may katapat na ligaya ngayon. Naramdaman ni Alina ang marahang pagyakap ng isang pares ng malalakas na braso mula sa kanyang likuran. Isinandal ni Dante ang kanyang baba sa balikat ng dalaga, nilalanghap ang bango ng kanyang buhok na amoy dagat at sampagwita. Sa loob ng ilang buwan matapos ang pagbagsak nina Isadora at Marco, naging abala sila sa pagtatayo muli ng Grand Villarreal, hindi na bilang isang kumpanya ng panlilinlang, kundi bilang isang institusyon ng katapatan at serbisyo. Iniisip mo pa ba sila? Mahinang tanong ni Dante, ang boses ay puno ng pag-aalaga. Umiling si Alina at hinawakan ang mga kamay ni Dante na nakapulupot sa kanya. Hindi na. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangang bumalik ang lahat sa dati. Pinatawad ko na sila, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Ang galit ay isang mabigat na bagahe, Dante. At ngayon, gusto ko nang maglakad ng magaan patungo sa hinaharap natin. Ngumiti si Dante at hinalikan ang gilid ng kanyang noo. Ang sabi mo noon, gusto mo munang mahalin ang sarili mo bago ka tuluyang magpakasal sa akin. Kumusta na ang puso mo? Humarap si Alina sa lalaki. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng huling sinag ng araw. Natutunan ko na ang tunay na halaga ko ay hindi nakadepende sa kung paano ako trinatrato ng ibang tao. Salamat sa iyo, nahanap ko ang lakas na tumayo. At dahil mahal ko na ang babaeng nakikita ko sa salamin, handa na akong ibahagi ang pag-ibig na iyon sa iyo, ng buo at walang pag-aalinlangan. Sa kanilang pagtitinginan, tila naglaho ang lahat ng ingay ng mundo. Wala na ang mga lihim, wala na ang mga kasunduan sa papel, at wala na ang takot na baka isang araw ay gumuho ang kanilang palasyo. Ang katarungan ay nakamit na nila, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng pagpili sa tama at pananatiling tapat sa sarili. Ang kwento ni Alina Mercado ay hindi lamang tungkol sa isang receptionist na naging asawa ng isang bilyonaryo.
Ito ay isang paalala na sa bawat sugat ng pagkakanulo, may pagkakataon para sa paghilom. Sa bawat dilim ng kasinungalingan, may liwanag ng katotohanan na magpapalaya sa atin. At sa dulo ng bawat sakripisyo, palaging may naghihintay na pag-asa. Isang pag-asang kasing tatag ng mga alon at kasing ganda ng bukang liwayway. Habang unti-unting lumulubog ang araw, naglakad ang tatlo pabalik sa kanilang tahanan, magkahawak kamay sa gitna ng dalampasigan. Ang kanilang mga yapak sa buhangin ay maaring mabura ng susunod na alon, ngunit ang pagmamahal at dangal na kanilang binuo ay mananatiling nakaukit sa kanilang mga puso habang buhay. Dito, sa pagitan ng katotohanan at pag-ibig, natagpuan nila ang kanilang tunay na tahanan.